Anong tinitingnan mo? Nagkaroon ako ng kakayahang magbasa ng... Tak. Bigyan ng malakas na tama ang sugat ng batang ito. Baka mabiyak ang ulo niya. Baka mabiyak ang ulo niya. Ano tingin mo? Nagkaroon ako ng kakayahang magbasa ng isip. Ano ginagawa ninyo? Umalis kayo agad. Kung hindi tatawag ako ng pulis. Sverte mo pare. Okay ka lang? Si Su Mengmeng, panganay ng Su Group. Si Su Mengmeng. Makita ang hinaharap. Ang laking yellow diamond. Malamang, nagkakahalaga ng bilyones. Ninakaw mo ang babae ko. Kaya puputulin ko ang swerte at yaman mo. Layas, lumayas, mamalimos ka sa ibang lugar. Ang malas. Magkano po ito? Kahit anong bagay dito, hindi mo kayang bilhin. Umalis ka na. May pera ako. Buti pa ang nasa kamay mo, 20,000 at 2 piso. Amo, itong basurang ito. Napakamahal naman. Pwede bang kulang ng piso? Dukha ka, umalis ka na. Kung saan ka man, walang bawas, kahit isang sentimo. Ito, ibibigay ko sa'yo. Salamat, amo. Tama na ang pera. Ginamit mo ang babae ko. Kaya tatanggalin ko ang iyong mga oportunidad at swerte. Ngayon, may nakasalubong akong tanga, bumili ng basura sa halagang 20,000. Ay, ang laking dilaw na brilyante. Bata, hindi mo pwedeng kunin ang bagay na iyan. Amo, bayad na ang pera at produkto. Walang refund. Bakit? Sa harap ni Presidente Lee, wala ka bang hiya? Presidente Lee, hayaan mo siyang lumabag sa iyong teritoryo? Binali ang patakaran? Teka, ika-4 na episode ng Bumili at Bitiwan. Ito ang patakaran ko. May problema ka ba? Paano niyo ako nakilala? Presidente Lee, sikat na sikat kayo. Paano ko ba kayo hindi makikilala? May dila ko. Hindi ko alam kung interesado kayo. Sige, gusto ko ang matatalinong tao. Kahit marami kang pera, kailangan mong mabuhay para gastusin ito. Ano po ang pangalan nyo? Ako si Mali. Presidente Lee, magkano po ang gusto niyo para dito? Ilipat niyo agad ang pera sa akin. Sa inyo na ito. Magaling, Mr. Mali. Bata pa kayo ngunit may tapang. Malayo ang mararating ninyo. Alipay, 100 milyong piso ang natanggap. 100 milyon ko! Presidente Lee, sana maganda ang ating partnership. Magandang partnership. Presidente Lee, paunang pagbati sa inyong promosyon. Pero kapag namatay ka, lahat ay walang kabuluhan. Mag-ingat po kayo. Mali! Tumigil ka! Chin Moran, may kapal ka pa ng mukha na lumapit sa akin? Gaano pa katagal mo akong dadamayin? Sumama ka sa akin sa munisipyo para mag-divorce. Kamakailan ay nagiba ang stock market. Malaking pagbaba ng stock ng pamilya Lin. Sumingaw ang halaga sa merkado ng daan-daang bilyon. Assistant Kai, narinig ko na si Allen ay dadalo rin ngayon. Sino si Allen? Bagong yaman sa financial circle. Ang pag-aalsa ng stock market na ito ay kumita siya ng malaki. Ang galing naman. Assistant Kai, narinig ko na si Allen ay kaibigan ng presidente. Baka gusto mong ipakilala? Tunay na kaibigan ng presidente. Ang pamilya Lin ninyo? Hindi ba kayo nagbigay ng invitation dati? Si Mr. Allen ay ayaw kang makita. May misunderstanding ba? Kung gusto mo, personal akong pupunta para ipaliwanag kay Allen. Ang pag-aalsa ng stock market na ito ay lubhang nakaapekto sa pamilya Lin. Si Mr. Allen ay personal na darating ngayon. Maaari mo siyang kausapin mismo. Mali, lakas ng loob mong humarap sa akin? Paano ka nakapasok? Hindi mo ba alam na kilala ko si Presidente Lee? Ano ang dapat ipagtaka? Isang beses ka lang nagkita ng presidente, pero ginamit mo ang kanyang pangalan para manloko. Binata Lin. Mangyaring huwag magulo sa piging ng presidente. Ikaw ay isang manugang lamang ng pamilya Chin. Anong karapatan mo para dumalo sa ganitong mataas na klas na salo-salo? Siya ay mula sa aking grupong Su, ang nobyo ng tagapagmana. Sa tingin mo, may karapatan ba siya? Ikaw pala. Ano ba ang narinig ko? Nakakatawa talaga.
isang tagapag-alaga na nag-aalaga sa matandang babae na malapit ng mamatay. At sinasabi pa niyang siya ay tagapagmana? Tagapagmana sa higaan? Makitid ang iyong pananaw. Ang pamilya Chin ay 2 taon pa lamang. Sumali sa matataas na lipunan. Normal lang na hindi ninyo ako kilala. Ikaw ay taga-pamilya Su. Ang pamilya Su ay nitong nakaraang 2 taon. Bibilihin ang lahat ng medikal na institusyon na nasa kamay ng Pangulo. Nag-disguise ako para mag-imbestiga. May problema ba? Pero hindi ko inaasahan. Nasa daan ay makakasalubong ko kayong dalawa na gumagawa ng masama. Kaya kayo nakatakas sa pagkakataon. Imposible! Ikaw na mababang tao. Paano ka magiging tagapagmana? Siya ang tagapagmana ng Su, ang nobya ni Mali. Ang pangalan ko ay Su Mengmeng. Hindi ko inaasahan, Mali. Iniwan ka ng pamilya Chin. Tapos kaya mong sumunod sa pamilya Su. Professional na manugang? Ano? Ay, dumating ang presidente. Ay, Mr. Ma? Mahal na bisita, mahal na bisita, mahal na bisita, mahal na bisita. Sa wakas, nandito na kayo. Binabati kita ng maaga sa iyong promosyon. Salamat po sa inyo. Kung hindi kayo nagpaalala sa akin, hindi ko malalaman ang mga taksil sa aking paligid. Gusto nila akong patayin. Napakasama nila. Si Mr. Ma ang aking tagapagligtas. Ang kanyang problema ay problema ko rin. Oh, Shaolin, hindi ka ba nasa investment circle? Hinahanap mo lagi si Allen, ang bagong mayaman? Ah, Mr. Ma, simula nang siya ay kumilos, hindi pa siya nagkamali sa proyekto mo. Kung ito ay ginto o pilak, at kung ang inyong pamilya Lin ay makakaligtas, depende kay Mr. Ma kung siya ay papayag na mamuhunan sa inyo. Si Allen Mali? Paano siya naging Allen? Presidente, nagbibiro po kayo, di ba? Kahit medyo matanda na ako, hindi naman ako bulag para magkamali ng pagkakakilala. Pasensya na. Wala akong ibibigay kahit 1 sentimo sa proyekto ng inyong pamilya. At sasalakayin ko ang pamilya Lin, lahat ng kanilang negosyo, para malugi ang pamilya Lin. At ikaw, mangahas ka pang salakayin ng pamilya Lin? Ikaw! Maye. Hoy, anong ginawa mo, gago? Ang mga investor ay biglang umalis lahat. Sabi nila, si Allen daw ang nagwika, nalalaban sa pamilya Lin hanggang dulo. Humingi ka agad ng tawad. Kung hindi, hintayin mo ang pagbagsak ng pamilya Lin. Ano ka ba? At nilalabanan mo pa ang pamilya Lin? Maestro. Lahat ito ay dahil sa babaeng iyan. Inakit niya ako. Maestro, hindi ko kayo nakilala. Maawa na kayo sa pamilya Lin. Ang aking ina hanggang ngayon ay nasa higaan pa. At may kapal ka pa ng mukha na humingi ng tawad. Kasalanan ko, hindi ko kayo nakilala. Pupunta ako para luhod sa ina natin at humingi ng tawad. Sa tingin ko, dito na lang tayo. Dito ka luhod. Sa aking ina at kay Mengmeng. Dito ka luhod ng 3 beses. Pakiusap, Ginoong Ma. Iligtas ang aming pamilya Lin. Pinapatira pa kita. Huwag kang maging gahaman. Ginoong Lin, kilala ko si Mali. Tiyak na manloloko siya. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Kung sa tingin mo'y nakakahiya, Ginoong Lin, umalis ka na lang. Hindi ko siya pipilitin. Siya ay isang asawang naninirahan sa pamilya Chin. Wala siyang tunay na kakayahan. Kung siya talaga si Allen, ako ang pinakamalaking katatawanan. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ang tunay na account. Ako ba si Allen? Mali, saan mo nakuha ang napakaraming pera? Paumanhin, binibining Su. Napakasama ko. Patawarin mo ako. Ituloy mo. Paumanhin, Ginang Ma. Napakasama ko. Nagawan kita ng masama. Ginoong Ma, paumanhin, hindi ko nakilala ang iyong halaga. Ginoong Ma, sapat na ba? Sapat na. Ngunit hindi ko balak mamuhunan sa pamilya Lin. Hindi ko naman sinabi dati na kung yuyuko ka at hihingi ng tawad, ay mamumuhunan ako sa pamilya Lin. Ikaw, 3 pagyuko at hihingi ka ng bilyon? Ang dali-dali ng negosyong ito, lalo na't may galit ka sa akin. Ang iyong mga masasamang gawa, 3,000 pagyuko ay hindi sapat.
Tara na. Bakit ba naging katulad kita ng malas na tao? Dahil sa'yo, na-offend ko si Mali. Ngayon, mag-isip ka ng paraan. Kung hindi, hindi kita papatawarin. Pupunta ako kay nanay ni Mali para makiusap. Si nanay niya ay mabait ngunit madaling madaya. Tuwing aaliwin, pumapayag sa lahat. Eh di pumunta ka na agad. Lola, alam ko na. Ang sarili kong mga bagay. Ako ang magpapasya, okay? May gagawin pa ako. Magpapaalam na ako. Meng, salamat sa iyo sa mga nakaraang araw sa pag-aalaga sa akin, isang baldado na matanda. Walang anuman. Ma, bakit ka nakaupo? Dapat kang humiga at magpahinga. Sobra na akong nag-aalala. Tuwing gabi hindi ako makatulog. Hindi mo alam, di ba? Si Mali, nakaaway ang binata ng Lin Corporation. Si Binata Lin, sa akin binubuhos ang galit. Ang pagpapaubaya ko sa kanya ay talagang nakakapanglait. Chin Moran, wala ka bang hiya? Ma, tingnan niyo siya. Inaaway ako. Alam mo ba, Pamilyang Lin, 19 na episode, ang mayamang pamilya ng Ching Cheng, dinurog si Mali, parang dinudurog ang isang langgam. Para kay Lin Xiao, magpakita ng awa kay Mali. Kaya iyon. Buti na lang ma, okay ka lang. Kung hindi, hayaan mo na lang akong mamatay. Huwag ka nang sumalungat kay Ginoong Lin. Hindi ba ito paghahanap ng gulo? Kung talagang magagalit ang pamilya Lin, ilang buhay ba ang kaya niyang bayaran? Huwag kang magalit sa sino man. Tama. Pinapayagan mo si Mali. Chin Moran, wala ka nang pakialam sa akin. Lumabas ka at huwag istorbohin ang nanay ko na magpahinga. Mali. Ma, hiwalay na kami ni Chin Moran. Niloko niya ako. Pinapahiya niya ako at pinapalo. At pinapatay pa nga ako. Huwag kang maniwala sa isang salita niya. Mali. Kailangan mong maniwala sa akin. Ang galing mong umarte. Totoo ang iyak mo. Kung may ganyan kang talento, bakit ka pa nakikisama kay Lin Xiao? Mag-arte ka na lang. Kikita ka ng malaki. Gusto mo talagang kalabanin ako? Hanggang kamatayan. Huwag mong isipin na ikaw ay makakagawa ng magagawa dahil sa kapangyarihan ng iba. Ikaw ay isang mahirap na tao lamang. Basura na sinuwerte lang. Ang pamilya Lin ay isang negosyong pampamilya na nakatayo ng isang siglo, malakas ang pondo. Akala mo ba, sa maliit mong puhunan, babagsak ang pamilya Lin? Ikaw, Ang pondo at koneksyon ng lumang pamilya ay hindi mo maaaring isipin. Dagdag pa ang tulong ng aking pamilya Chin. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Si Ginoong Lin ay may tulong ng pamilya Chin mo. Si Mali ay may buong suporta ng aking pamilya Su. Kung sino ang mananalo, subukan mo. umalis ka na. Huwag kang magpakita sa nanay ko. Bigyan kita ng 2,000 para ipagamot ang mata mo. Lias. Ikaw, Ano? Gusto ni Mali na bilhin ang project natin? Sige, makikipagkita ako sa kanya ng maayos. Oh, hindi ba ito si Mali? Nakuha ko na ang investment mula sa foundation. Mali, payo ko lang sa'yo. Huwag mong isipin na may pera ka lang, mayabang ka na. Ikaw ay isang biglang yaman lang. At itong pera, kung malinis ba o hindi ang pinagmulan. Mahirap sabihin kung malinis ba o hindi ang pinagmulan. Mahirap sabihin, mataas na lipunan. Hindi ito para sa isang mahirap na gaya mo na akala mo makakapasok ka dahil may konting pera ka. Bakit galit na galit ka? Mukhang sinabi kong hindi ako pabor sa project ni Binibining Lin. Nagdulot ito sa iyo ng maraming hadlang. May kapal ka pang banggitin. Mukhang mas marami ang naniniwala. Sa aking paningin sa pamumuhunan, mayroon ding mga hindi naniniwala na gustong magtapon ng sarili sa apoy. Ang pamumuhunan ay teknik, hindi swerte. Mr. Mali, malamang ay hindi mo maimpluwensyahan ang antas ng pagpili ng aming foundation. Isang asawang lalaking naninirahan sa pamilya ng babae. Umaasa sa pera at kapangyarihan ng babae. Akala mo kung sino ka? Kulang ka pa ba sa pagyuko? Oy, sir, kahit na ang proyektong gusto mo, hindi namin balak ibenta. Pero mayroon kaming ibang proyekto. Anong proyekto? May lote ang Lin na matagal nang hindi ginagamit. Sa tingin ko, malaki ang potensyal. Ang abandonadong gusali na iyon ay mahigit 10 taon na. Talagang hindi maibenta. Hindi ba ito ang madaling lokohin? Na dumating na mismo? Ang proyekto ng Lin Corporation. Sa negosyo, negosyo lang. Kahit na may alitan kayo, pero dito sa akin, hindi iyon sinusunod. Tanging sa investment at proyekto lang.
Ito para sa iyo. Maraming proyekto at lote ng Lin Corporation. Ipinagkatiwala sa akin na ibenta. Hindi ko alam kung interesado ka, sir. Kukunin ko na itong proyekto. Si. Kumusta? Magandang araw po, Ginoo. Magkano po ang dalawang lupaing ito? Ang dalawang lupaing ito ay hindi basta-basta pinapakita kung kanino. Kailangan ng pagsusuri ng pinagmulan. Ano ngayon? Kaya, mas mabuti pa, pumunta kayo sa ahensya sa tabi. Magtanong kayo tungkol sa murang paupahan. Baka may makakuha pa kayo na may sariling banyo. Gawin mo ang papeles para sa akin. Ako, Bibilhin ko itong dalawang lupa. Cash. At bibigyan kita ng 100,000 pisong tip. Ikaw ang mag-asikaso ng proseso. Ay, Ginoo, ako na lang po. Wala siyang alam. Ako ang mag-aayos para sa inyo. Siya lang ang gusto kong mag-asikaso. opo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po lahat para sa inyo. Mali, pumunta ka sa bahay namin. Ano yun, Mengmeng? Hindi pumapayag ang pamilya ko sa relasyon natin. Gusto ka nilang makita. Bakit siya nandito? Ang pangalan niya ay Sulin, anak ng pangalawang tiyuhin ko. Pagkatapos mamatay ng pangalawang tiyuhin ko, siya ay pinalaki sa bahay namin. Ang Colin Fund. Ay isang negosyo na pinuhunan ng pamilya Su namin. Ngayon, si Sulin ang namamahala nito. Ito ba ang lalaki na pinili mo? Lola, magandang hapon po. Ako si Mali. Sino ang lola mo? Bakit ka nagpapanggap na kamag-anak? Anong klaseng taong walang hiya? Pumunta ka ng walang dalang regalo? Ate, hindi sa sinasabi ko, sanay ka ng pabaya. Pero hindi pwedeng basta-basta na lang mag-asawa ng kahit sino. Ang nanay niya ay hindi marangal na tao. Totoo nga, ang masamang ina ay nagkaanak ng masamang anak na babae. Lola? Ikaw ang may kabit. Pinahiya mo ang pamilya Su namin. At ang lakas pa ng boses mo. Seryoso kami ni Mengmeng. Papakasalan mo ba ako? Mamahalin kita habang buhay. Hindi ako pumapayag. Mengmeng, pakasalan mo si Lee. Ang ikatlong anak na lalaki ng pamilya Lee. Kahit medyo may kapansanan, pero ang bigay niyang dote ay isang investment project na milyon-milyon. May sinseridad sila. Ang katapatan ko sa pagpapakasal kay Mengmeng ay talagang sapat. Ika, 20 kapuat na episode. Anong katapatan? Ang pamilya, Su namin, ay hindi basta-basta basura na maa-appreciate namin. Kung tungkol sa katapatan, ikaw ang nag-udyok nito. Lola, naglaan ako ng 2 lupa. Ibibigay kay Mengmeng bilang dote. Ibig mong sabihin, yung abandoned building na binili mo. Tama, kaninang hapon lang nag-sign ng kontrata. Binili mo talaga? Yung abandoned building na yon? Anong abandoned building? Lola, ang lupa ng Lin sa Liao River. Binili mahigit 10 taon, nabulok sa kamay. Isang basurang halos wala ng gusto, ilang daang libo. Pero binili niya na parang kayamanan. Sulin, paano mo nagawa iyan? Oo, ano naman. Inirerekomenda ko lang ang proyekto. Sino ang mag-aakala? Itong walang alam na walang kwenta, naging tanga. Biglang yumaman ang mahirap. Walang pundasyon, walang pananaw. Nakakahiya. Binili mo ba talaga? Maari pa bang ibalik? Ay, nakasign na ang kontrata. Mas malaki pa ang bayad sa kompensasyon. Yung sirang lupa na iyon dati, binigay ni Lin sa akin. Walang may gusto. Kaya nga. Ang yaman na nakuha sa swerte, hindi talaga sa iyo. May pinag-aralan ka ba? Na marunong ka ba sa invest? Wala kang kwenta. O yan, no? Ang tiwangwang na gusali sa Liauheka, kapasok lang bilang economic center. Ang lahat ng lupa ay tumaas ng 1,000 beses. Imposible ito. Imposible. Putangina, ikaw ba ang may kagagawa nito? Sulin, bitawan mo ako. Tama, hindi ako marunong sa investment. Pero ang swerte ko naman, ano bang magagawa mo? Lola, ngayon, ang aking dowry ay nagkakahalaga ng ilang bilyon. Wala ka ng dahilan para tumutol.
Dahil si Mengmeng ay gustong magtapon ng sarili sa apoy, hindi ko siya haharangin. Pero ang lupang iyon ay hindi dapat ilagay sa kanyang personal na pangalan. Dapat sa Su Corporation ito. Ang akin ay sa Su Corporation. Ako at ang Su Corporation ay iisa. Wala akong problema. Si Mengmeng ay ikakasal. Hindi ba dapat kayo ay magmadali na ibigay ang shares kay Sulin? Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ng pamilya Su ay dapat pangasiwaan ng isang Su. Itataboy ninyo ako sa pamilya Su? Ang anak na babae na ikinasal ay parang tubig na itinapon. Pagkatapos nito, hindi ka na miyembro ng pamilya Su. Walang sinuman ang makakakuha mula sa aking mga kamay ng pamilya Su. Walang makakakuha mula sa akin ng pamilya Su. Anong pagpapalaki yan? Bakit ganyan ka makipag-usap sa lola mo? Lola, ang Su Corporation ay itinatag ng aking mga magulang. Ako ang nag-iisa nilang anak na babae bago sila umalis. Sinabi ng aking mga magulang na iiwan sa akin ang Su Corporation. Huwag mo akong takutin gamit ang tatay mo. Siya ang anak ko. Ako ang ina niya. Buhay man o patay, dapat sumunod siya sa akin. Si Sulin lang ang tunay na Su. Hindi ko kayang panoorin lang ang negosyo ng anak ko na manakaw ng mga hindi kilalang tao. Walang paraan. Maliban na lang kung patay na ako. Ang shares ng aking mga magulang ay nasa akin din. Kung gusto mong ilipat, kailangan mamatay ako. Hayop ka. Maglalakas loob ka bang saktan ako? Hindi naman ganoon. Dahil nakatatanda ka. Pero kung sasaktan mo si Mengmeng, wala kang pagkakataon. Wala akong pakialam kung sino ka. Mengmeng, huwag kang mag-alala. Basta, nandito ako. Walang sino man ang makakasakit sa'yo. Akala mo ba dahil sa mga shares na hawak mo ay ligtas ka na? Kapag unti-unti kong nabili ang shares ng maliliit na investors sa kasal, bibigyan kita ng sorpresa. Tulungan mo akong bilhin ang shares ng Su Corporation. Kung ilan man, bilhin natin lahat. Bagamat si Su Mengmeng ay isang dalagang nagpapalugi, pero anak pa rin siya ng angkan nating Su. Paano naging ganito kahiya ang engagement party? Lahat, may magandang balita akong sasabihin. Dahil kasal na ang ate ko, hindi na siya miyembro ng pamilya Su. Kung siya pa ang mamamahala sa grupo, baka hindi na angkop. Sulin, huwag kang magulo. Nagkataon, may direktor na gustong magretiro. Inilipat sa akin ang kanyang shares. Ang shares ko ngayon ay lampas na kay Su Mengmeng. Haha, ang Su Corporation ay akin na ngayon. Sulin, ang Su Corporation ay pinaghirapan ng tatay ko. Hindi ko talaga ito maaaring ibigay sa iyo. Ay ate, huwag kang padala sa emosyon. Ang shares ang magpapasya. Si Su Mengmeng ay magpapakasal. Ang ikinababahala ng lahat ay kung ang negosyo ng pamilya Su ay mapupunta sa pamilya Ma. Ako naman ay handang maging parte ng pamilya Su. Mali! Dumating na ang mga bisita ng lalaki. Mali. Dumating na ang mga panauhing lalaki. Presidente Lee, pinapaliwanag ninyo ang aming tahanan. Presidente Lee, Presidente Lee, sana lagi ninyo kaming gabayan sa hinaharap. Tagapagligtas, binabati ko kayo sa inyong pagsasama. Maraming salamat, Presidente. Presidente Lee, kayo. Ito, si G. Mali ang aking tagapagligtas. Wata? Para sa magandang simula. Ang tunay na regalo ay ihahatid na sa inyong bahay. Salamat, Presidente. Presidente Lee, si Mali ay nagpahayag sa harap ng lahat. Siya ay naging manugang na namin sa pamilya Su. Sa hinaharap, malamang, siya ay titira na sa aming bahay. Wala akong pakialam kung saan siya titira. Ang mahalaga sa akin ay si Mali mismo. Ang sinumang sumasalungat sa aking tagapagligtas ay sumasalungat sa akin, Lee Jiaxuan. Presidente Lee, sa ibang araw, bibisitahin ko ang inyong kamara. Ako na ngayon ang pangunahing shareholder ng Su Corporation. Ang sinabi ko kanina ay hindi pa tapos. Ang aking bigay kaya para kay Mengmeng, bukod sa 2 lupain sa Liao River, mayroon ding 11% ng bahagi ng Su Corporation. Ibig sabihin, si Su Mengmeng ay may 40% ng orihinal na shares. At ako at si Mali na magkapatid, may 11%, kaya umabot ng 51%. Nakuha na ang kontrol sa Su Corporation. Presidente, maupo po kayo. Halika, lagyan mo ng singsing ang iyong nobya. Sandali! Kung
wala ang pahintulot ko bilang unang asawa, si Sumengmeng ay gustong pakasalan si Mali? Imposible. Chin Moran, binabalaan kita. Huwag kang magulo. Hindi pa alam ng mga bisita, ako ang unang asawa ni Mali. Mula noon, hanggang ngayon, walang pangalawang asawa ang makakatayo ng tuwid sa harap ng unang asawa. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko si Sumengmeng ay magsilbi sa akin ng tsaa. Hiwalay na tayo, wala na tayong relasyon. Ma, paano mo magagawa ito sa akin? Buntis ako sa iyong anak. Buntis ako sa iyong anak, episode 30. Ano bang sinasabi mong kalokohan? Nasaan ang pregnancy test report? Ano? Hindi ba buntis? Nasaan ang pregnancy test report mo? Wala akong pregnancy test report, pero pwede tayong pumunta sa ospital para magpa-check. Kung buntis o hindi, malalaman agad pag nagpa-check. Wala ka. Meron ako. Ito ang pregnancy test report mo na ginawa mo sa ospital. Maliwanag na nakasaad dito kung sino ang ama ng iyong anak. Kailangan ko bang i-display ito sa malaking screen? Hindi lang ito ang alam ko. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo pa ba? Manahimik ka. Sa pagkakaalam ko, ang batang ito ay tila hindi kay Ginoong Lin. Ano? Ginong Lin? Itong pagkakatsak ka? Inihanda ko ito ng matagal. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Meng, okay ka lang? Hintayin natin siyang pumunta bukas. Hindi ko siya hahayaang maging maayos. Pupunta ako sa kumpanya para magtrabaho. Ang susi, ibibigay ko muna sa'yo. Pumasok ka muna. Hoy, manugang. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ngayon, hindi naman nabuksan ang pinto. Naalala ko na, may maliit na pinto sa tabi natin. Iyon ang ginagamit ng driver at katulong natin. Pasukan nila. Kung gusto mo, dun ka pumasok. Mali. Dapat mo akong tawaging bayaw, kapatid. Babayaran mo ang iyong kayabangan. Mali, tandaan mo, ikaw sa pamilya Su ay isang manugang na mababa ang katayuan. Alam ko kung ano ang iniisip mo, pero nandito ako, kaya kalimutan mo na yan. Simula ngayon, hindi na ako pupunta sa nursing home. Ano bang gusto mong gawin? Bumalik sa kumpanya. Gawin ang dapat kong gawin. Ang dapat mong gawin ay maging isang babae na marunong sa lugar. Huwag kang magpakita sa labas. Nakakahiya. Hindi na kailangan. Nasaan si Meng? Dahil siya ang malaking shareholder ng grupo. Natural lang nagampanan niya ang kanyang responsibilidad. Ako, ayaw kong magpakita siya sa labas. Wala kang karapatang magsalita dito. Natatakot ako na kung hindi ako babalik sa kumpanya, wala nang lugar para sa akin sa kumpanya. Ate, noong wala ka sa kumpanya, pinamahalaan ko ito ng maayos. Mas maayos pa kaysa noong nandito ka. Simula ngayon, sasamahan ako ni Mali sa kumpanya. Siya ang mamamahala sa pag-uugnay ng proyekto. Sandali. Anong gagawin niya sa kumpanya? Ate, ang pamamahala ng kumpanya ay hindi maliit na bagay. Si Mali ay walang karanasan at edukasyon. Pag-isipan mong mabuti. Siya ay isang asawang lalaki na naninirahan sa bahay ng asawa. Dapat siyang maglaba at magluto sa bahay, maglingkod sa pamilyang ito. Lola, Unti-unti lang. Ako, totoo naman na ngayon, hindi pa ako masyadong pamilyar sa bahay. Sa susunod na lang. Asawang lalaki na naninirahan sa bahay ng asawa, manatili ka na lang sa bahay at maglaba at magluto. Wala ka bang mata? Sa damit na ito, maliwanag na nakasulat. Dry clean lang ang pwede. Hindi mo maintindihan ang Ingles, di ba? Kaya nga sinabi ko tingnan mo, kailangan talaga mag-aral. Kung hindi, hindi ka marunong maglaba. Punasan mo ang pintura sa dingding, babalikan ko to. Kung may alikabok, ipapadila ko sa'yo. Lola, Wala kang kwenta. Alam mo ba kung magkano ang pinturang ito? Kumpirmado na orihinal ito, di ba? Ay, walang katumbas na halaga. Walang katumbas na halaga.
Wala kang kwenta. Lola, hindi mo naman kailangang magalit. Ang pinturang ito ay peke. Hindi mo naman kailangang magalit. Peke ang painting na ito. Ano ang alam mo? Ito ay tunay na likha ng isang sikat na pintor. Kahit ibenta mo ang lahat, hindi mo ito kayang bayaran. Sabihin mo sa akin, ikaw na isang manugang na nakatira sa bahay ng asawa mo, nangangahas kang magsalita ng walang pakundangan sa harap ng may-ari ng bahay. Hindi mo naman kailangang tawagin akong taong lupa sa bawat pagkakataon at sabihing wala akong alam. Narinig ko mula kay Mengmeng na ang pamilya Su ay yumaman noong panahon ng kanyang ama. Ikaw at si Lolo noong kabataan ninyo ay mga magsasaka rin. Ikaw? Lola, bakit mo sinisisi ang sarili mo? Pero baka totoo ang painting na ito dati. Pero may nagbenta ng totoo at pinalitan ito ng peke. Walang katotohanan iyan. Isang panloloko. Ito ay totoo. Inaakala mong maloloko mo ang lahat. Uy, Presidente Lee. Tagapagligtas. May isang subasta sa katapusan ng linggo. Pwede ka bang dumalo? Hinihintay ko na kayo. Si. Okay. Magkita tayo sa katapusan ng linggo. Oo, sige. Sige. Lola, peke talaga ang painting na ito. Maligayang pagdating sa gouging auction. Lahat ng miyembro na narito ay dumaan sa verification ng pondo bago pumasok. Lahat ng auction items, kapag naibenta na, hindi na maaaring ibalik o palitan. Kung walang pagtutol, magsimula na. Bakit kasama pa ni Chin Moran si Ginoong Lin? Ang pamilya Chin ay namuhunan sa proyekto ng pamilya Lin. Ang puso ni Ginoong Lin, parang kumain ng palaka, nakakadiri. Si Ginoong Lin ay talagang mapagbigay. Nagtitiis ng hindi kayang tiisin ng iba. Nakakabilib. Huwag makipag-usap sa ganyang tao. Isang taong dumating lang para makakita ng mundo na payaso. Si Ginoong Lin natin ang VIP na bumibili ngayon. Unang item, Chingue Glazed Jar. Simulang bid ay 1.8 million. Bid ko ay 1.9 million. 2 million? 3 million. 5 million. 5 million, isang beses. 5 million, dalawang beses. 5 million, tatlong beses. Sold! Itong porcelain vase, max, ay 2 milyon lang. Ikalawang koleksyon, Panimulang Bid, Episode 36, 600,000. Tingnan mo ang painting na ito. Ang gulo ng pagkakaguhit. Bagay ito kay Mali na walang kwenta. Nagbid ako ng 650,000. Wala bang nagsabi sa iyo? Ang tunay na painting na ito, nasa pamilya. Su, Ang tunay ay nakasabit sa bulwagan. Hindi mo ba nakikita? Ito ay halatang peke. Nakakatawa na gumastos ng 650,000 para sa isang peke. 650,000, unang tawag. 650,000, ikalawang tawag. 650,000, ikatlong tawag. Nabenta. Tingnan mo si Sulin. Napakagandang pagkakataon para mangutya sa akin. Hindi siya kumilos? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mali. Ang pananaw at kaalaman na ganyan, hindi nakukuha sa pagiging manugang ng mayayaman. Dahan-dahan lang, hahaha. Oo nga, Mali. Kahit na ito ay peke, may halaga pa rin itong ilang libo. Maaari ko bang makita ang painting na ito? Sige, Chairman Lee. Pumunta muna ako doon. Ito ay tunay. Malaki ang kita mo. Ang orihinal? Ito pala ay orihinal. Presidente, sigurado ka ba? Iyon ay orihinal. Hindi ako nagyayabang. Nagsimula ako sa antigong negosyo. Hindi pa ako nagkamali kailanman. Ano ba yung antigo-antigo? Mga lumang kalakal na walang halaga. Presidente Lee, sa sinabi mo, panatag na ako. Buti naman, may magandang mata ka. 650,000. Binigyan kita ng pagkakataon. Ang orihinal na ito. Hindi bababa sa 10 milyon iyan. Ano? Ang basurang ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tumahimik ka. Paano narito ang orihinal na suling? Kung hindi ako at si Mali ngayon pumunta, mawawala ba sa iyong kamay ang orihinal? Ibebenta mo na? Benefactor, sayang ang biyaya. Sayang ang biyaya. Tagapagligtas ko, sayang na sayang. Mali.
Kahit nagalit ka sa pamilya Su at kay Chairman Lee, kahit gaano ka pa kagalit, hindi mo dapat punitin ang tunay na pintura na ito. Ang laki ng hiya nito sa ating lahat. Baliw ka na ba? Mali, nababaliw ka na. Ang orihinal na obra ni Da Vinci. Alam, isang napakahalagang kayamanan. Chairman Lee, ikaw ay profesional. Tulungan mo akong magtaya ng presyo. Ang panimulang presyo, hindi bababa sa 800 milyon. 800 million. Hindi bababa sa 800 million. Ang sirasirang pinturang ito ay nagkakahalaga ng ganyan kalaki. Ang papel ng pintura ay nanilaw na. Naiintindihan mo ba talaga? Kung hindi alam ni Chairman Lee, ikaw ba ang nakakaalam? Paano kung mag-alok ako ng 1 bilyon? 1 bilyon? Hindi umabot sa aking inaasahang presyo. Magkano kung 1 bilyon ang ibigay ko? 1 bilyon? Hindi pa abot sa presyong gusto ko. 1 bilyon hindi pa abot sa gusto mong presyo. Nagsasabi ka ng walang katotohanan. Akin ang bagay na ito. Kung gusto ko, ibebenta ko. Kung ayaw ko, hindi. Ang dami mong arte. 1.5 bilyon. 1.5 bilyon. Ito ang pinakamataas na presyo sa lahat ng na-auction ko sa antigong kalakal. Pasensya na, Presidente Lee. Walang utang na loob. Gusto mo pang dumiskarte? Baka maipit sa'yo yan. Wala kang makukuhang pera. Yung babaeng may perlas, 2 bilyon, sold! Si Sulin ay nagbenta ng ari-arian nang walang pahintulot. Tama. May malaking problema sa foundation ni Sulin. Mali. Talaga bang gusto ni Sulin na mamatay ako? Noong una, si Sulin ay gusto lang makuha ang iyong ari-arian. At ngayon, tiyak na para itago ang kanyang mga krimen sa pagbebenta sa industriya. Siya ay isa lamang adopted na anak ng aming pamilya. Ang Sioux Corporation ay itinatag ng aking ama. Ano ang karapatan niyang makipag-agawan sa akin? Huwag mag-alala, hindi ko siya pababayaan. Ay, ang laki ng tama niya. Halika, sumakay ka sa kotse ko. Meng, ipakilala kita sa aking matalik na kaibigan, si Xiao Ran. Ate, Kumusta? Siya ang namamahala sa aking mga ari-arian. Huwag kang mag-alala tungkol sa pundasyon, aaksyonan ko ito. Pero ang pundasyon ngayon ay puno ng mga tao ni Sulin. Huwag mag-alala, sa pagkakataong ito, mayroon tayong ebidensya ng peking pintura, kaya tiyak na hindi ako haharangin ni Sulin sa pagpasok sa grupo. Kapag nakapasok ako sa grupo, tiyak kong malalaman ko ang totoo. Tara, see ya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mali, na galing sa headquarters, tagapamahalama. Oy. Pasensya na, Mali. Nadulas ako. Kung gusto mo, punasan ko para sa'yo. Ang pundasyon ay teritoryo mo, Sulin. Paano ako maglalakas loob na ipunasan sa iyo ang mesa? Wag naman. Lahat kami ay umaasa sa kakayahan para kumita. Iba ka talaga. Mali, nasa pamilya ka na. Anong ibig mong sabihin? Ikaw sa grupo natin, ang Golden Son-in-Law. Ang relasyon mong katabi mo ang tagapagmana. Alam ng lahat. Ang hindi lang alam ay kung ikaw ang natutulog kay Su Mengmeng o si Su Mengmeng ang natutulog sa iyo. Pasensya na. Nadulas din ako. Pero hindi kita pupunasan. Kasi may mga tao na marumi mula loob hanggang labas. Malapit ka nang mamatay. Kumusta ang pakiramdam sa kumpanya? Kung ang mga tao ni Sulin ay sobra naman, hindi mo kailangang magtiis. Sa headquarters naman, ako ang bahala sa'yo. Okay ka lang. Wala akong mood ngayon para pakinggan yan. Nakakainis. Dahan-dahan lang. Sa totoo lang, ano talaga ang plano mo? Kailangan mo ba ng mga tao para tumulong? Hindi na. Ang mga tao sa foundation ay solid. Ang mga ipapadala mo, malamang hindi makalapit. Edi sobrang hirap mo?
kung gaano ako nahihirapan, hindi mo ba alam? Huwag kang magpatawa. Seryoso ang sinasabi ko. Anong sitwasyon ba talaga? Ang plano ko ay magkaanak muna. Hoy, tagapamahala ginang. Ito ay panloob na pulong ng mga kasamahan. Hindi ka pwedeng pumasok. Kasamahan din ako sa foundation. Iba yon. Ang pinag-uusapan namin ay mga profesional na issue. Kung may mga walang kwenta, na makapasok, hindi naman niya maiintindihan. Nakakahiya. Oy, Ginoong Lin. Ngayon po, kailangan yung tikman ng Jinjun Mei na nakuha ko. Hindi ba ito ang manugang ng pamilya Su? Bakit nandito? Ay, walang alam na walang kwenta. Umaasa sa babae. Patayin natin siya. Parang pumatay ng aso lang. Ganoon ba kadali? Pero baka madumihan ang kamay. Hoy, Xiaoran. Magkita tayo. Panahon na para si Sulin at ang pamilya Lin ay makaranas ng hirap. Buti na lang at itong peking accounting book na ito. Ngayon, ang foundation ay halos isang shell na lang. Pwede itong malugi anumang oras. Ang gandang proyekto ng Colin Foundation, pero umabot sa ganitong estado ngayon. Ang foundation ay maganda. Pero nakuha lang nito ang isang amo na walang malayong pananaw. Si Sulin ay hindi naman maliit ang ginamit na pondo ng foundation. Tama. I-cash out ang pera sa stock market, itayo ang Lyle Group. Gagalaw ka na? Ang Lin at Su ay mukhang maganda sa labas, pero kulang na kulang ang liquid assets, ngunit ako ay iba. Ang hindi ko kinukulang ay pera. Noong nagkaroon ng problema ang Lyle Group ang ilang mga conglomerate, ay hindi nag-atubiling manira. Kung si Su ay okay lang, sapagkat may puhunan si Mengmeng, pero ang interes ng Lin ay kukunin ko. Ang pinakakailangan ng foundation ngayon ay ang liquid funds ikaw. Sa pangalan ng Lyle Group, unti-unting bilhin ito. Kapag naayos ko na si Sulin sa panig ko ang foundation ay magiging atin na nasa ating mga kamay. Naiintindihan. Hintayin ko ang magandang balita mula sa iyo. Ikaw na manugang na walang kwenta. Nangangaliwa ka pa. Dahil sa iskandalo mo, bumagsak ang stock ng Su hanggang sa limit down. Galit na galit ang board of directors. Ate, magbitiw ka na. Pasensya na, Mr. Ma. Walang anuman. Anong ginagawa mo dito? May nag-utos sa akin na siraan ka. Pakiusap, tigilan mo ako. Hindi ko na kaya, pakiusap, tigilan mo na ako. Paano naman? Likas kang may mukha na pang-akit sa lalaki. Basta't umupo ka sa hita ni Mali habang may pagkakataon, tapos magkunwari kang sobrang close. Sige na, pagkatapos, bibigyan kita ng 30,000. Hindi ko gusto ang pera. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos. Pakiusap. Huwag kang makapal ang mukha. Gusto mo man o hindi, wala kang choice. Pasensya na. Episode 46. Wala akong magagawa, pero ayokong gawin ito. Alam mo ba kung sino? Si Suren mula sa Colin Foundation. Siya ay makapangyarihan at mayaman. Nalaman niyang nagkaroon ako ng contact kay Mr. Ma. Kaya niya akong natagpuan. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Puta, niloloko mo ako. Humanap ka na lang ng iba. Pakiusap, tigilan mo na ako. Hindi ko talaga kaya. Pakakawalan ka? Pumunta ka ngayon kay Mali. Kung hindi pa ako makakuha ng litrato, wala nang pagkakataon ng anak mong babae na makapag-aral. Anong ginawa mo kay Shukshu? Pakiusap, palayain mo siya. Ang mga tumutulong kay Mali dapat magdusa ng matindi. Yung bastos na bata, Pakawalan mo na si Shushu. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi pwede. nasaan ang batang iyon? Pakawalan mo si Shushu. Nakikiusap ako, hindi ba? Halika, hayaan mong marinig ng kanyang nanay, ang boses ng anak niya. Ano? Sulin? Ang iyong mga tauhan, tinatanggap ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang anak mong babae ngayon. Mali,
Hindi ko inaasahan na ganito ka kagaling. Akala ko ikaw ay aso ng pamilya Su. Akala ko ikaw ay aso ng pamilya Su. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganyang paraan at talino. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganyang paraan at talino. Ang itsura ni Presidente Su na sumusunod kay Mengmeng, namumulot ng pagkain, iyon ang mas bagay sa iyo. Ang itsura ni Presidente Su na sumusunod kay Mengmeng, namumulot ng pagkain, iyon ang mas bagay sa iyo. Magandang plano. Pinagbintangan mo akong may relasyon, naglabas ng eskandalo, pinilit mo akong umalis sa Su Group, tapos ginamit mo ang puwersa laban sa puwersa. Sinira mo ang reputasyon ni Su Mengmeng. Alam mo, ano ngayon? Kaya mo ba akong bugbugin? Pumunta ako dito para bugbugin ka? Subukan mo akong galawin? Mali, maghintay ka. Ah, tigilan mo na! Sumusuko ka ba? Tigil, tigil, tigil! Mali ako! Mali ako! Uy, Sulin! Anong nangyari sa'yo? Nakagat ka ng aso? Mukhang talagang kinaiinisan ka ng tao at pati aso. Mali, hindi ako pumunta ngayon para makipagbiruan sa'yo. Sa palagay ko, kapag marami akong kausap sa'yo, para akong nagpapababa ng sarili ko. Ngayon, pumunta ako para tanggalin ka. Iimpake mo na agad ang mga gamit mo. Umalis ka na, tanggal ka na. Anong karapatan mo para tanggalin ako? Sa Kilin Pondo, ako ang amo. Kapag sinabi kong umalis, aalis sila. Umalis ka na, huwag mong dudumihin ang opisina ko. Mula nang dumating ka, amoy kahirapan na sobra, hindi nawala. Ito ba ang Kellen Fund? Uy, dito. Mali, bababa ang mo, hindi mo alam mundo, tuturuan ka, bawal na makita tao. Ika, 49 na episode Ginoo. Buti na lang dumating ka. May isang masamang tao na nanakit dito. Ginoo, tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Nandito pa ang mga sugat. Kung ipasuri ngayon, tiyak na malubha ito. Ginoo, siya ang nanakit. Sabi ko sa'yo, umaasa lang siya sa kanyang asawa. Inilagay siya ng asawa niya sa aming kumpanya. Walang kwenta siya. Tinitiis na lang namin siya dati. Pero ngayon, nananakit na siya. Ginoo, bilang pulis, hindi naman namin pinapayagan ang ganitong mga mararahas na tao. Dapat ninyo siyang parusahan ng mahigpit. Nakatanggap kami ng reklamo. Ang Colin Foundation ay may mapanlinlang na accounting mga malubhang issue sa pananalapi. Ang nag-report ay nagbigay ng ebidensya. Ginoo, tiyak na nagkakamali kayo. Ang aming foundation ay nasa ilalim ng pamilyang Su, palaging sumusunod sa batas. Tiyak na may taong sadyang nag-report upang manira at mag-set up. Sino si Sulin? Ha? Ako po. Ikaw ba si Sulin? Sumama ka sa amin para imbestigahan, malalaman natin. Sulin, paalam. Lumayas ka. Saan ka ba galing? Isa kang peste at walang pinagmulan. Lola, huwag kang masyadong excited. Baka tumaas ang blood pressure mo. Ikaw din, lumayas ka. Wala kang kwenta. Malas ka. Pinatay mo ang tatay at nanay mo. Ngayon, sinasaktan mo naman ang kapatid mong lalaki. Lola, paano mo masasabi yan? Ipinasok ninyo sa kulungan ng inyong kapatid. Ano ngayon kung sinabi ko yan? Gusto kong pahirapan kayo at inumin ang dugo ninyo. Kahit kausapin ko kayo, hindi pa rin ako kontento. Lola, si Mengmeng ay apo rin ninyo. Tsk, kayo ay mga pabigat lang. Mga taong iba ang apelyido. Si Sulin ang tunay na kasapi ng pamilyang Su. Ikaw, isang manugang na nakatira sa bahay namin. Hindi ka man lang karapat-dapat sa dumi sa ilalim ng paa ni Sulin. Gusto mo pang saktan ng pamilyang Su? Lola, si Sulin ay sinasayang ang mana ng tatay ko. Lahat ay nauubos na. Siya ay nag-iinom, nagsusugal, at nagbibisyo. Sinasayang niya ang lahat ng kayamanan. Iyan ay pag-aari pa rin ng pamilyang Su. Ano naman kung gumastos ang apo ng pamilyang Su? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ilalabas ang iyong kapatid ng buo at walang pinsala, hindi tayo matatapos. Kung may mangyaring masama kay Sulin, magpapakamatay ako sa harap ng bahay ninyo. Ipapahiya kita sa lahat. Tingnan mo kung hindi ko gagawin. Mali? Natatakot ako na masyado siyang na-e-excite. Lola? Mali. Ano ang gagawin ko? Ang mga problema ni Sulin ay hindi lang ito. Kung tutulungan mo siya ngayon, paano ang susunod? Malaking problema ang foundation.
Kahit noong nakaraang araw sa headquarters, natuklasan ko na malaki ang kulang sa accounts. Kung pera lang ang problema, madali lang. Oo, hindi lang pera ang problema. Kasama pa rito ang paglabag sa batas. Mali, umalis ka na. Umalis ka na habang hindi ka pa nasasangkot. Lumayo ka na sa lugar na ito, na puno ng gulo. Ikaw? Ako. Hindi ako maaaring umalis. Kahit anong mangyari. Ito ay pawang pagod ng aking ama. Meng, huwag kang mag-alala ng labis. Tayo bilang mag-asawa, magkasama tayo sa lahat. Tulad ko, hindi ako papayag na ang negosyo ng pamilya ko ay mawala ng walang dahilan. Pumayag ka ba na ang negosyo ng pamilya mo ay sirain ng mga walang kinalaman? Pababayaran ko silang lahat. Ay, aking mahal. Nag-aalala ka sa lola mo. Naayos na ba? Lola, magkano pa ang pera mo? Ha? Kailangan kong mag-ipon ng pera agad para mabayaran ang inilustay ko. Kung hindi, magkakaproblema pa. Ay, wala na tayong ganyang kalaking pera ngayon. Ay, ang foundation ay kinuha ni Mali. Ang foundation ay wala ng laman. Ibigay na lang kay Mali. Hayaan siyang ayusin ang gulo niya. Lola, bumalik na tayo sa bahay. Ito pala ay tunay na orihinal. Mag-aalok ako ng 10 bilyon, paano? Lola, may paraan ako. Ako ngayon ay nasa ganitong kahihiyan dahil lahat ito kay Mali. Gusto ko ring si Mali ay magbayad ng kaunti. Hahanapin ko ang head ng foundation ninyo. Ginoong Lin, ako ang head ng Colin Foundation. Oh, mali. Nangako ako sa proyekto ng Pamilya Lin. Agad na magpapadala ng pera. Ngayon gusto mong bumalik sa salita? Tiningnan ko ang proyekto mo. Hindi ko ito gusto. Kaya nagdesisyon ang foundation na bawiin ang pondo. Ang Lin Group ay sinamantala ang pagbagsak ng Lyle Group at nilamon ang maraming ari-arian. Kaya sila yumaman. Tama ba ako? Anong kinalaman mo diyan? Si Chin Moran ay hindi man lang sinabi sa iyo kung sino ang dati niyang asawa. Sino ka? Ako ang tanging anak ng Lyle Group Mali. Ang Lin Group ay tuwang-tuwa noon na sumipa sa taong nasa baba. Ngayon, masakit ang matamaan ng husto. Ikaw pala sinadya mo ito. Ang Lin Group ay nangahas na isipin na kayang lunukin ang napakalaking plato pero wala kayong pera. Kulang kayo sa aming pondo. Kapag naputol ang pondo tapos, babagsak ang lahat. Ha 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 ha. Mali. Aawayin kita. Lin Xiao. Ngayon, sa Chingcheng ang tanging makakapagbigay ng ganitong kalaking pera para iligtas ang Lin Group ay ako lang. Ikaw. Huwag kang mag-isip ng iba. Imposible. Kahit lumuhod ka at dilaan ang sapatos ko, hindi kita bibigyan ng kahit isang piso. Mali. Pera. Pera. Ibibigay mo ang pera ko. Pera. Ang Lile Group na malakas ang pag-angat. Sunod-sunod na namuhunan sa ilang proyektong konstruksyon sa Chingcheng. Sa kasalukuyan, maganda ang estado ng pagbabayad. Maraming eksperto ang nagsasabi na malaki at matatag ang cash flow nito. Tumpak ang pananaw sa pamumuhunan. Isang bihasang investor na napakatalas. Marami ang naghuhula na ang tunay na may-ari sa likod nito ay ang tunay na pagkakakilanlan ay Papasukin, si Xiaoran. Ate. Masyadong malaki ang hakbang ni Sulin dati. Ilang proyekto ang sabay-sabay na sinimulan para mapanatili, kulang ng hindi bababa sa 1 billion na cash flow. Sa ngayon, sa account ng kumpanya, wala pang 200 milyon. E di ihinto ang ilang proyekto, isa na lang ang ituloy. Pero mataas ang interes ngayon. Kahit isang araw na tigil, lugi. E di ilipat, kahit magaganda ang mga proyekto, pero kung iingatan natin, kung hindi kayanin, wala ring silbi. Ilipat? Pwedeng ilipat. Pero ngayon, ang lalaking proyekto, ordinaryong grupo ng kumpanya, mahirap tanggapin. Sino ba ang makakatanggap ngayon?
Saan ba yun? Lola, tinakot mo ako. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Mali? Lola, maupo ka. May Mona Lisa, si Mali. Original. 1 bilyon ang halaga. Anong 1 bilyon? Shh! Lola, ngayon, hindi ko alam kung saan niya tinago. Kung mahahanap ko, masosolve na lahat ng problema. Lola, Sige, bilisan mo na. Dapat mahanap. Si Mali, live-in lang yan. Anong meron siya? Ang painting na yon ay dapat sa Pamilya Su. Ang sa Pamilya Su ay sa iyo. ay, alam ko, hinahanap ko nga. Ewan ko sa walang kwentang ito, kung saan niya itinago ang gamit. Lola, bumalik na sila. Bilisan mo, pumunta ka sa baba. Pigilan mo sila. Si Lola. Meng, Mali, bumalik na kayo. Ang aga naman ngayon. Oy, bumalik na ang pabigat at ang palamunin. Apo, oy, nahanap. Mali. Kung galing ka sa putik, dapat doon ka na lang habang buhay. Hindi ito para sa'yo. Ang mga bagay na pagmamay-ari mo, mawawala rin sa kalaunan. Ang Mona Lisa ni Da Vinci, ako na ang mag-iingat para sa'yo. Sulin, sa Mali iyan. Si Mali ay parang aso lang ng Pamilya Su. Ang kanyang mga gamit ay sa Pamilya Su. Lola, Kahit na ang inyong pamilya Su, hindi dapat insultuhin ang aking tagapagligtas. Presidente Lee, bakit kayo nandito? Tagapagligtas, mabuting balita. Sa Zurich lang, ang isa pang obra ni Da Vinci na ibenta sa halagang 2.2 bilyon. 2.2 billion. Handa akong mag-alok ng 3 bilyon. Kung pumayag ka bang ibenta sa akin, Presidente Lee, nasa akin ang oil painting. Dapat sa akin kayo makipag-usap. Yung isa mong iglap ay naku, 2.2 billion. Nasira ang oil painting. Bumaba ng malaki ang halaga. Nasira ang oil painting. Bumaba ang halaga nito. Huwag kang magsaya sa kapahamakan ng iba. Kahit na nasira na ito ay nagkakahalaga pa rin ng daan-daang milyon. Sulin, ang mga antigo at dekorasyon ng Pamilya Su na iyong ibinenta, okay lang. Kahit paano, pareho tayong may apelyidong Su. Pero ang bagay na ito ay kay Mali. Kasinungalingan. Lahat ng sa akin ay akin. Sa bahay na ito, sa grupo, lahat ng mahahalagang bagay ay akin. Baliw ka na. Baliw na ako dati pa. Mula nung tinanggap kita ng may kabutihan, ang pamilya mong tatlo, nagpapanggap kayo. Bakit ikaw, hamak na nilalang, ang makakapagmana ng napakaraming ari-arian? Dahil iyon ay sa kanyang mga magulang, sarili nilang pinaghirapang negosyo. Natural na ibibigay sa sarili nilang anak na babae. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Sasabihin ko sa inyo, malapit na akong magkaroon ng 2.2 bilyon sa oras na iyon. Kayong lahat ay luluhod at tatawagin akong ninuno. Akala mo ba talaga na iiwan ko ang isang painting na nagkakahalaga ng bilyon dito sa iyo? Nasa akin ang orihinal. Ang iyo ay peke lang. Inilagay ko sa kwarto para paminsan-minsan tingnan. Imposible. Niloloko mo ako. Ito ang totoo. peke, masyadong peke. Pinaglalaruan mo ako. Paano naman? Hindi ko rin inaasahan na magnanakaw ka ng painting ng palihim. Ikaw si Sulin, ang binatang mayaman ng Pamilya Su, pero wala kang kahihiyan. Magnanakaw. Totoo ba? Nasaan ang totoo? Nasa akin. Matapos bilhin ng benefactor, pinagkatiwala niya sa akin. Ano? Bibisita ka ba sa bahay ko para kunin ito? Presidente, nabenta na ng 3 bilyon. Ang Mona Lisa ay sa inyo na. Si, ngayon ko na ililipat ang pera sa account mo. Hindi pwede. Siya ay isang mababang asawang naninirahan sa pamilya. Siya ay miyembro na ng Pamilya Su. Ang pera ay sa Pamilya Su rin. Oo, ilipat sa account ng Pamilya Su. Kailangan kong marinig mula sa may kapangyarihan ng Pamilya Su. Miss Su, ano sa tingin mo? Dito gusto kong marinig ang may-ari ng Pamilya Su. Miss Su, ano sa palagay mo? Meng, isipin mo mabuti. Ako at si Sulin, ang mga tunay mong kamag-anak. Tayo ang isang pamilya. Lola, ang painting ay kay Mali. Ate, ang Pamilya Su ay may utang na 600 milyon. Kung magkakaroon ng 3 bilyon na ito, maililigtas ang Pamilya Su. Ate, hindi lang ang Pamilya Su.
pati na ang aking inilipat na utang ay masosolusyonan. Ate, hindi na ako makukulong ate. Tama na. Ang pagbagsak ng pamilya Su ay dahil sa inyong kasakiman. Ang kahirapan ng pamilya Su dapat nating solusyonan sa ating sarili. Chairman, ang painting ay kay Mali. Ang 3 bilyon ay kay Mali rin. Sumpa. Sumpa talaga. Dahea, tingnan mo ang anak mo. Karapat dapat pa ba siyang mag-apelyidong Su? Maraming salamat, Chairman. Alis na. Siya ay may 3 bilyon, pero hindi niya ako iniligtas. Huwag kang mag-alala. Sabi ko tutulungan kita. Ang Lyle Group ay nag-invest sa Su Corporation para ma-revive nyo ang mga proyekto nyo. Mali. Noong panahon na nagkaroon ng problema ang Lyle Group, parang punong nahulog, nagkalat ang mga unggoy. Maliban sa pamilya Lin, ang iba pang mga conglomerates ay sumali sa paghahati-hati ng Lyle Group. Kasama na ang Su Corporation. Hindi ka ba nagtatanim ng galit? Ang dapat kong kamuhian ay ang may gawa. Sa negosyo, negosyo lang. Kung ako ang nasa posisyon, isang imperyong pang negosyo na malapit ng gumuho, malaki ang pakinabang. Gagawin ko rin iyon. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Lin ay dahil lang sa kahibangan ng binatang Lin. Kung hindi, hindi ko siya gagalawin. Pero, ang pagkamatay ng tatay ko, hindi ako naniniwalang nagkataon lang. Tiyak kong malalaman ko ang totoo. Sasamahan kita. Kung may anumang bagay, sabihin mo sa akin. Sa pagkakaroon ng asawang tulad mo, ano pa ang hihilingin ko? Pero ang opisina ng Lyle Group hindi pa tapos. Sa panahong ito, kailangan kong abalahin si Chairman Ma na makisama sa akin sa isang bahay. Kaya sa mga susunod na araw, pasensya na. Buwisit kang walang kwenta. Naglakas loob kang gawin yan sa akin? Pero ngayon, iba ka na. Pumogi ka na. At yumaman ka pa. Lalo pa kitang nagustuhan. Ako si Kin Moran, hindi pa naman ganito dati. Mahuhulog sa kamay ng isang lalaki. Lagi kong nakukuha ang gusto ko. Siguradong makukuha ko. Ay, ang sama mo namang lalaki. Kahit hindi ko gusto, pero hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Ako lang ang pwedeng mag-utos sa'yo. Naiintindihan mo ba? Sagutin mo na ang telepono. Mali. Guro! Guro! Guro. Mali, sagutin mo na ang telepono. Sulin, anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Hindi mo ba nakikita kung ano ang gagawin ko? Ate mo ako, ikikidnap mo ba ako? Anong ate? Wala kang kwenta. Wala kang pakialam kung mamatay ako. Hindi mo binabayaran ang multa ko. Pinanood mo lang ako na madakip at makulong. Ngayon mo lang naalala na ate mo ako? Hindi ko naman iniisip na talikuran ka. Pero dapat tingnan mo rin ang sarili mo, kung ano ang ginawa mo. Ano bang mali ko? Gusto ko lang magkaroon ng lugar sa Su Corporation. Nagkasala ba ako sa langit? Sulin, pakawalan mo ako. Nilalabag mo ang batas. Hindi ka patatawarin ni Mali. Sana all. Gusto kitang sirain kasama si Mali para masaktan kayo. Sulin, ang paglustay ng pondo ay maari pang ayusin.
Pero kung sasaktan mo ako ngayon, ikaw na mismo ang hahanap ng kamatayan mo. Halika, may ipapakita ako sa'yo na nakakatuwa. Kin Moran. Nakakainis! Ginulat mo ako! Huwag kang masyadong malakas! Ano ang gagawin mo? Bitawan mo ako. Huwag kang magalit. Mali, gusto kita. Mag-asawa ulit tayo. Pina-abort ko na ang bata. Gusto kitang pakasalan ng malinis. Nababaliw ka na? Paano si Lin Xiao? Ang pamilya Lin ay bagsak na. Ang walang kwenta. Malapit nang maging pulubi. Ang ganitong duwag. Paano siya makakapantay sa akin? Chin Moran. Huwag kang magpaka-arte. Mali! Gusto kita. Bakit hindi mo maintindihan ang aking puso? Mahal ko si Su Mengmeng, HMP. Su Mengmeng. Malapit nang masira si Su Mengmeng. Hindi siya bagay sa iyo. Ano ang ginawa mo sa kanya? Hindi ako naniniwala. Kung sa tingin mo ay ganon, ganon na lang. Pero sa tingin ko, nag-cheat si Mali sa katawan. Bilang iyong kapatid na lalaki, sasawayin ko siya ng kaunti ay maaaring patawarin din naman. Ito ang bitag na ginawa mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ibigay mo sa akin ang kontrata. Ilipat mo sa akin ang kontrata ng bahagi. Pakakawalan kita. Nasaan si Su Mengmeng? Bakit ang code mo naman? Seryoso ako? Di biro. Mengmeng, nasaan ka? Mali, nagawa mong makatakas? Bilib talaga ako. Sulin, bitawan mo si Mengmeng. Pwede nating pag-usapan ng lahat. Nasaan ka, Mengmeng? Mali, nakaalis ka naman ng ganito. Humanga ako sa iyo. Su, Lin, pakawalan mo si Mengmeng. Pwede nating pag-usapan ng lahat. Gusto ko ng 3 bilyon. Sige, gusto kong marinig si Mengmeng. Halika, magsalita ka. Sinabi kong magsalita ka. Magsalita. Pakinggan mo. Boses ni Sumengmeng yan, di ba? Sige, ililipat ko na sa iyo ang pera. Kung gagalawin mo kahit isang daliri si Mengmeng, sasamahan kita sa libingan ng pamilya mo. Nasaan ang pera? May ipinatawag na akong mag-transfer. Lumapit ka sa akin. Isara ang pinto. See ya. Huwag kang magalit. Magaling ka naman pala. Mali. Dinala mo ako sa ganitong lagay. Lakas ng loob mong titigan ako. Kaya mo bang saktan ako? Nandidiri ako sa iyo. Isa kang mababang uri na asawang naninirahan sa bahay ng asawa. Hindi ka man lang karapat dapat mag-alaga ng sapatos ko. Dudurugin kita. Parang pagdurog ng langgam. Ganoon kadali. Ano ang karapatan mo kung hindi dahil sa swerte mo at nakuha mo ang pabor ni Chairman Lee? Dahil kay Chairman Lee, dahil sa swerte, nakuha mo ang perang hindi ko makuha sa buong buhay ko. Ang pinturang iyon, sa pamilya, so iyon, sa akin. Mali. Mali? Mengmeng, Mali. Nasira ba ang mukha ko? okay lang. Isasama kita sa ospital. Mali, paano naman? Nagtago ba siya ng labahas sa manggas ng maaga? Alam na ba niyang itatali ko siya? Mengmeng, anong nangyari sa mukha mo? Lola, nasira ang mukha ko.
Lola, nasira ang mukha ko. Ganyan mo ba alagaan si Mengmeng? Lola, Kasalanan ko. Mali. Bakit hindi mo maintindihan ang puso ko? Si Chin Moran ay gustong pilitin. paano kita masisisi? Kung nakaalis lang ako kay Chin Moran ng mas maaga, o ang mga eksenang nakita ko sa hinaharap, ay si Meng Meng ang nasa panganib. Anong sinasabi mo? Paano mo nalaman nang maaga na ako ay itinali? Natutuwa na lang ako na hindi ikaw ang nasaktan. Anong kidnap? Sinong walang puso? Walang utang na loob? Si Sulin, Imposible. Nagsisinungaling kayo. Lola, totoo. Si Sulin nga. Hinahabol pa siya ng pulis ngayon. Pulis? Bakit nadamay ang pulis? Tara, pumunta tayo sa istasyon ng pulis para linawin ito. Sabihin mo lang na nagbibiro lang kayong magkapatid. Huwag na nila siyang hulihin. Lola, Mengmeng, bakit hindi mo maintindihan? Ikaw at si Sulin ay magkapatid. Pareho kayo mahalaga. Ayaw ko rin ng ganito. Ibibigay mo na kay Sulin ang pamilya Su? Ang pamilya natin? Hindi ba mas maganda kung magkakasundo tayo? Ayaw din ni Lola na ganito. Ayaw din ni Lola na ganito. Ibaba mo na ang pamilyang Su kay Sulin. Ang ating pamilya, hindi ba mas mabuti kung magkakasundo tayo? baka hindi na pwedeng ibigay. Si Sulin ay nagtatago sa kung saan-saan ngayon, ni hindi makapagpakita. Pabayaan pa ang magmana ng Su Corporation. Ito ay bagay ng aming pamilyang Su. Wala kang karapatang magsalita dito. Tara, pumunta tayo. Pumunta tayo sa istasyon ng pulis para linawin ito. Ito ay dahil ikaw ay nakatatanda ni Mengmeng. Kung hindi dahil dito, hindi kita pagtitiyagaan. Kayo'y nagrebelde. Nagsipagrebelde kayo. Kung susubukan mong galawin si Mengmeng, hindi kita pakikitunguhan ng magalang. Kayo. Ang pamilya naming Chin ay nagsimula sa pagiging manggagamot. Itong lihim na gamot na pamana ng pamilya. Kaya nitong buhayin ang patay at patubuin ang laman sa mga buto. Walang sugat na hindi nito kayang pagalingin. Huwag kang mag-alala. Siguradong gagalingin kita. I-freeze. I-freeze lahat, puta. Lahat ay na-freeze. Huwag ka nang magtago, asong gala. Oh, hindi ba ito ang asong walang tahanan? Mali. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Naghanap ka ng kamatayan. Sino ang masisisi mo? Sulin. Sulin. Paulit-ulit mong sinasabi na hinahamak mo ako. Pero mas hinahamak kita. Ako ay nagsimula mula sa wala gamit ang sarili kong kakayahan. Muling itinatag ang Lyle Group. Ikaw naman? Pilit mong inagaw ang ari-arian ni Mengmeng. Palihim mong ibinenta. Hanggang ngayon, ay nangangapa ka na lang sa basurahan para kumain. Tumahimik ka! Sa unang pagkakataon ay nakakita ako ng isang tao na sa kabila ng pagiging isang senyorito ay pinili maging aso. Oo, pinili pang maging aso. Ha ha ha, nako. Mali? Sige, pupunta na ako. Sulin, huwag kang mag-alala, hindi kita isusumbong sa pulis. Gusto kong ganyan ka magtago-tago at mabuhay nang hindi marangal habang buhay. Si Mengmeng ay nasira ang mukha. Tiyak na gusto ni Mali ang lihim na gamot na iyan. Agad kong itinapon ang lihim na gamot sa basurahan. Walang nakakaalam. Kung nakuha ni Mali,
Alam na ni Mali ang aking plano ng maaga. Totoo nga na kaya niyang makita ang hinaharap. Okay ka na ba, Mali? May peklat pa ba? Okay na, Mengmeng. At mas maganda pa kaysa dati. Talaga? Binabati kita, Miss Su. Mali, dapat mo akong pasalamatan. Kin Moran. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta dito? Lumabas! Wag naman. Kasi, ako ang nagpagaling sa mukha ng pinuno ng pamilya Su. Sa iyo ang gamot. Ang pamilya Chin ay nagsimula sa pagmemedisina. Ang ganitong gamot, sino pa ang mayroon yan kundi ang pamilya Chin? Hindi ko inaasahan na ikaw ang makakakuha niyan. Hindi ako pumunta para makipag-away. Pumunta ako para makipagpayapaan. Makipagpayapaan? Mula nang iwan ko siya, napagtanto ko na mas mahal ko siya. Payag ka bang sumama ako sa iyo? Kahit walang label, okay lang. Chin Moran, bakit hindi ko napansin na ang kapal ng mukha mo? Ano? Hindi kita sasagot. Gagawin kong kabit. Sabay tayong magiging asawa ng iisang lalaki. Kasi si Miss Su ay ordinaryo lang. Hindi kasing ganda ko. Ibibigay ko sa iyo, Mage. Kailangan kitang ilibre ng pagkain. Kumita na naman sa stocks. Ang pamilya Xiao, parang hindi naman bawal. Kin Moran. Umalis ka na bago pa ako gumalaw. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag mong sirain ang mood. Sige, may sakit si Lola. Mauuna na ako para puntahan siya. Lola, Tinawag ko kayo ngayon dahil may importante akong ipapahayag. Mengmeng, pawiin mo ang kaso ng kidnapping. Magkapatid na nag-aaway lang. Paano naging kidnapping yan? Nakakahiya. Lola, kahit nabawiin ko ang kaso ngayon kay Sulin, may kaso pa rin siyang misappropriation of funds. Hindi pa rin siya makakatakas. Mengmeng, alam ni Lola na mabait ka. Bawiin mo lang ang kaso. Papasori ko si Sulin sa'yo. Ibabalik ang perang inilustay. At si Sulin ay mananatiling miyembro ng pamilya Su. Madaling sabihin. Paano ibabalik? Saan kukuha ng pera? Alam ko nang wala kang puso. Ayaw mong maglabas ng pera. Kung aasa ako sa'yo, mas mabuti pang mamatay na lang. Lola? Ang mga hindi kapamilya ay hindi nagkakaisa. Lola, huwag kang gumawa ng kahit ano. Saan ka kukuha ng ganyang kalaking pera? Lyle Group. Ito ang Lyle Group. Unang piging ay para batiin si Chairman Lee sa kanyang kaarawan. Andito na lahat ng mga importanteng tao sa siyudad. Kapag nakita mo ang mga taga Lyle Group, siguradong alagaan mo sila ng mabuti. Lola, alam mo ba kung sino sila? Naguutos ka lang ng walang alam. Sundin mo na lang ako at okay na. Nakipag-usap na ako sa mga taga Lyle Group sa investment department nila ngayon. Basta, maalagaan natin sila ng mabuti. Bibigyan nila tayo ng malaking pera sa oras na iyon. Maliligtas ang kapatid mo. Ikaw na lang ang pumunta, hindi ako sasama sa kalokohan mo. Lola, masyado kang nagmamadali. Kung ayaw mo, okay lang halika, uminom ka ng tubig. Salamat, Lola. Mali. Paano ka nakapasok? Saan mo nakuha ang imbitasyon? Hindi ba't pwedeng pumasok na lang? Bakit kailangan ng imbitasyon? Ay, may nakapasok na walang imbitasyon, bilisan ninyo. Palabasin, Lola. Si Mr. Ma ay espesyal na panauhin ng presidente, hindi kailangan ng imbitasyon. Sige, okay lang, natatakot lang ako na baka may masasamang tao makapasok. Lola, hindi ko alam na ngayon ay kaarawan ni Presidente Lee. Wala akong dalang regalo. Hindi ba yun masyadong bastos? Wala kang alala, may dala ako. Ito ang itinatago ng pamilya natin, ang inukit na obra maestra ni Wendell Liu. Lola, iyon ay regalo ng aking ina sa akin. Ano bang iyo at akin? Para sa kapatid mong lalaki, lahat ay isasantabi. Hoy, ano ito? Ito ang inihanda kong regalo. Isang mangkok. Mangkok lang iyan.
paninda sa palengke. Ito ay antigong pinili ko mismo. Kahit na antigo, sana man lang inayos mo ang packaging. Kanyan na lang dinala mo? Niloloko mo ba ako? Ang mga dumalo ngayon ay mga makapangyarihan. Tingnan mo ang mga regalo nila. Lahat ay mahalaga at hindi mabibili. Ikaw, ganyan ka lang dala? Talagang pinapahiya mo ang pamilyang Su sa harap ng lahat. Lola, maniwala ka naman kay Mali ngayon? Si Mali ay may alam sa mga antigo. Naalala mo ba ang painting na iyon? Isang tingin lang niya ay alam niya ang totoo o peke. May kapal ka pang banggitin ang painting na iyon? Lola, anong ginagawa mo? Sobrang hirap ko tong mahanap. Binasag ko lang. Ano ba? Yung pera mo, marumi ang pinagmulan. Ang mga binibili mo ay puro sira-sira. Tulad mo, basura lahat. Lola, ang pagsigaw-sigaw mo at pag-aatungal ay nagpahiya sa pamilya Su. Tinuturuan mo ako? Wala kang silbi. Umaasa sa babae. Kahit swertehin ka ng sobra, nakuha mo ang Mona Lisa. Ano naman? Pag-aari pa rin iyon ng pamilya Su. Nakinabang ka lang sa pamilya Su. Ang pera ay dapat sa pamilya Su. Kung hindi lihim na nagbenta ng painting si Sulin, hindi ako makikinabang. Hindi ka man lang umabot sa kalingkingan ni Sulin. Alamin mo ang iyong lugar. Anong ingay na yan? Tasa na Tsinghua, nagkakahalaga ng milyon. Sino ang nakabasag? Itong basag na mangkok ay nagkakahalaga ng milyon. Oh, Lola. Ito ay isang espesyal na kulay ng glaze. Tunay na antik ito. Ang sirang mangkok na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Oh, Lola. Ito ay isang espesyal na glaze na kulay. Talagang antigo ito. Presidency. Ito ang aking regalo para sa iyo bilang pagbati. Ang kahulugan nito ay kapayapaan taon-taon. Magandang kapayapaan bawat taon. Oh, aking tagapagligtas! Mamaya, hahanap ako ng iba pang mga kayamanan. Diretso ko itong dadalhin sa iyong bahay. Mali. Dahil sa pagbebenta mo ng mga painting ng pamilya, Su, kumita ka ng napakaraming pera. Lahat ng pera ay nasa iyong bulsa. Hindi ka ba nahihiya? Lola, iyon ay si Mali. Gamit ang sarili niyang pera sa auction, legal niyang napanalunan. Hindi ba galing sa pamilya Su ang pera niya sa pagbili ng painting? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Swerte niya. Gumastos ng ilang daang libo para bilhin ng lupa sa Liao River. Iyon ay lahat ng kanyang pag-aari. Hindi ba ibinigay ang lupaing iyon sa pamilya Su bilang dot? Iyon ay nararapat. Kung hindi, paano ko pumayag na pakasalan mo siya? No. Siya, isang mahirap na asawang lalaki na nananatili sa bahay namin. Ang kanyang pera, hindi ba lahat ay ibinigay mo, Lola? Ginang Xiao, mukhang malalim ang iyong hindi pagkakaunawaan kay Mage. Ang aking Mage ay para sa aking hipag, kaya siya pumasok sa pamilya Su bilang asawa. Bago siya pumasok, ang kanyang yaman ay mahigit na 100 milyon. Sa pamamagitan ng stock trading, dumoble ang kanyang yaman. Mula simula hanggang wakas, hindi siya gumamit ng kahit 1 sentimo mula sa pamilya Su. Ikaw ang bagong mayaman, ang pinuno ng pamilya Xiao, si Xiao Ran. Ha ha ha, hindi ako maituturing na bagong mayaman. Ang aking Mage, ang bagong mayaman. Isang investment guru sa financial circle. Si Allen, chairman ng Lyle Group. Ano? Si Mali ang chairman ng Lyle Group. Ako ang chairman ng Lyle Group. Ano? Si Mali ang chairman ng Lile Group. Mga kaibigan, salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking karawang handaan. Ang handaan ngayon ay inihanda ng aking benefactor na si G. Mali. Tara, sama-sama tayong mag-toast. Salamat kay G. Mali. Ang Lyle Group na dating napakasikat 10 taon na ang nakalilipas ay bumagsak sa isang gabi. Ngayon, muli akong bumabalik kasama ang Lyle Group. Bukod sa pagpapatuloy ng misyon ng aking ama, nais ko ring malaman ang katotohanan sa pagbagsak ng pamilya Ma. Kung utang na loob o away, lahat ay lilinawin. Huwag kang mag-alala, tagapagligtas. Ang iyong problema ay problema ko rin. Sigurado akong, Meng, kayanin mo. Hintayin mo ako. Ang init. Ang init, Meng. Tiyes lang. Init. Uminom ka, Meng. Ayokong uminom ng tubig. Huwag mo akong painumin ng tubig. Isasama na kita pa uwi ngayon? Ayokong umuwi. Ang init ko. Meng, gising ka pa ba? Gising ako.
Medyo nahihilo lang ang ulo ko. Pero masaya naman ako. Mengmeng, tingnan mo kung sino ako. Mali, ikaw si Mali. Si Mali lang ang kaya. Mengmeng, Sinabi ko na. Siguradong makukuha kita. kahapon, kasama ko si Mengmeng. Si Mengmeng, anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Malamang iniisip niya na nag-cheat siya. Nagmamadaling tumakbo pabalik sa pamilya Su. Palihim na nagpupunas ng luha. Chin Moran, anong gusto mong gawin? Paulit-ulit. May hangganan ang pasensya ko. Gagawin kong walang hanggan ang pasensya mo. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Ang lihim na gamot ng pamilya Chin. Una, mawawalan ng malay. Pagkatapos, maakoma. Paggising, mahina ang buong katawan. Ikaw ngayon, hindi ka man lang makatayo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Gusto kitang balikan para maging manugang ka ulit ng pamilya Chin. Ikaw na may kakayahan at diskarte. Mahirap makahanap ng asawang mayaman at mabait na tulad mo. Nakakatawa. Hindi ba ikaw mismo ang nagpilit na makipaghiwalay? Nagkamali ako ng tingin. Sino ang makakaisip? Na noong una ay walang kwentang manugang. Ngayon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Iniwasan ko ang mahirap at hinabol ang mayaman. Umakyat ako sa mataas na sanga. Pero may karapatan ako. Maganda ako at may magandang pamilya. Sa huli, lahat ay patatawarin ako. Hindi kasama ako diyan. Nasabi ko na, episode 82. Balang araw, gagawin kitang lumuhod sa harapan ko. Mali, patawarin mo na ako. Kahit na ikinulong kita dito, at sa labas ay nagplano para patayin ka. Ngunit ngayon, kahit wala ka ng pera, okay lang. Gusto kitang panatilihin dito, at manatili sa iyo magpakailanman. Sulin, Siya ang ate mo. Paano mo nagawang bigla siyang saktan? Paano ba naman hindi ako magagalit? Si Mali ang gumawa nito sa lola ko. Gagawin ko siyang makulong habang buhay. kasinungalingan! Ano nangyari kay Lola? Si Lola Sue. Nakoma at hindi pa nagigising. Sabi ng doktor, nilagyan siya ng droga. Baka hindi na siya magising pa. Paano nangyari ito? May kapal ka pang magtanong? Ah. Kung hindi dahil sa pagpapakababa mo, sa pagpili mo sa walang kwentang iyon, si Mali ay may galit kay Lola at nilagyan siya ng lason. Imposible. Hindi gagawin iyon ni Mali kay Lola. Mengmeng, talagang hindi ako naniniwala na gagawin iyon ni Mali. Pero sabi ng pulis, ang gamot ay may fingerprint ni Mali. Siya ay itinuturing na suspect na. Imposible. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Imposible. Matibay ang ebidensya. Nasaan si Mali? Nawawala si Mali. Nawawala? Anong nawawala? Takas sa krimen, dagdag na kasalanan. Wala ka bang hiya? Ano ba yang hiya? Dahil sa susunod, kailangan kitang pag-asahan para kumita. Huwag mong isipin na makatakas ka. Walang silbi kahit makatakas ka. Ngayon, wanted ka. Pangunahing suspek sa pagpatay kay Lola Sue. Anong suspect? Nilason si Lola Sue. Nawalan ng malay. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa'yo. At ikaw, nawawala ng misteryoso. Takas sa krimen. Baliw ka. Dahil ginawan kita ng bitag, hindi ko hahayaan na makatakas ka tulad ng dati para makaalis ng madali. Hindi na pwede? Wala nang paraan? Wag nang mag-aksaya ng panahon. Kahapon lang ginamit mo ang kakayahang makita ang hinaharap para iligtas si Su Mengmeng. Ngayon, hindi na pwede. Paano mo nalaman? Pwedeng malaman ang hinaharap, di ba? Hindi naman mahirap malaman kung gusto mo. Sabi ko na nga ba paano ba naman pagkatapos ng diborsyo mo? Parang ibang tao ka na.
May kakayahan ka palang malaman ang hinaharap. Kung gayon, dapat alam mo na. Lahat ng ginagawa mo ay walang silbi. Hindi Dahil alam ko na ang kakayahan mo. Natural na mag-iisip ako ng paraan. Hindi ka namin lalaruin sa hinaharap. Ikukulong ka namin sa realidad para hindi ka makatakas. Kahit makatakas ka, mawawala sa iyo ang lahat. Kayo, Huwag mong itanong ang hindi dapat itanong. Sino ka ba? Si Mali ang nag-utos sa akin na sunduin ka. Hindi niya sinabi sa akin. Inutusan ako ni Mali na sunduin ka para sa medical check-up. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Hindi niya sinabi sa akin. Sino ka ba talaga? Anong gagawin mo? Tumahimik ka! Nasaan ang pera? Ibigay mo na ng maayos ang pera sa akin. Chin Moran, sisirain kita. Hindi kita hahayaan. Wawasakin kita, Chin Moran. Tiyak na hindi kita pakakawalan. Makinig ka, matandang walang kwenta. Ngayon, nasa akin ka. Simula ngayon, tuwing 2 araw, gagamitin mo ito minsan. Ang kakayahang makita ang hinaharap, sabihin mo sa akin kung paano yumaman. Iyon pala ang inyong layunin. Para tulungan kayong kumita? Pwe! Alam mo ba ang curling iron na ginagamit ng mga babae? Ano iyon? Ang curling iron ay mainit? Parang bakal na mainit. Kaya nitong lutuin ang karne. Anong gagawin mo? Kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, ang matandang yan ay mababakuran ng ilang tatak. Kung susundin mo ang sinasabi ko, pero kung hindi kumita, magkakaroon pa rin ng ilang tatak. Inay? Tigil! Sumasang-ayon akong tulungan kayong kumita. Ayun, tama. Sa ganito, lahat tayo ay magiging masaya. Pero dapat mong ipangako sa akin na aalagaan mo ng mabuti ang aking ina. Aalagaan din kita ng mabuti. Gising ka na ba? Bagong araw. Magagamit mo na ang iyong kakayahan. Huwag mong subukang lokohin ako. Yung matandang babae doon ay gising din. Puwede siyang kumilos anumang oras. Huwag mo akong gambalain. Ang lote sa Xilin 54. Sa ilalim ay may napakahalagang bagay. Magkano ba ang halaga ng napakahalaga? Mga ilang bilyon ang halaga. Talaga? Bilhin mo na ang lote sa Xilin 54. Uminom ka na naman ng gamot, Mali? Ito ba ay gamot na Chino o pabango? Ang tapang naman. Ito ay sikretong reseta ng angkan naming Chin. Gawa ito sa mga espesyal na pampalasa. Nagrereklamo ka pa? Uminom na naman ng gamot. Mali. Ito ba ay gamot na Chino o pabango? Ang tapang ng amoy. Ito ang lihim na reseta ng pamilya Chin. Gawa ito sa espesyal na pampalasa. Ikaw pa ang nagrereklamo. Wala si Sulin. Magandang pagkakataon. Sino? Miss Sue, nawawala ang nanay ni Mali. Nawawala? Mula sa CCTV, may nakita akong tao na sumundo sa kanya. Isisend ko sa iyo ang video. Siya. Anong gagawin mo? Saklolo. Siya iyon. Miss Sue, kilala mo siya? Patay na siya, pero naaalala ko pa rin siya. Ang pangalan niya ay Hida Zhuang. Dati siyang alipores ni Master Lin. Ngayon, hindi ko alam kung bakit. Kasama ni Chin Moran. President, pwede ko po bang hilingin sa inyo na tingnan ang pamilya Chin? Pinaghihinalaan ko na may kinalaman si Chin Moran. Sige, huwag kang mag-alala.
Ako na ang bahala. Araw-araw sa isang bukas sa isang silid. Naiinig ako ng sobra. Uy, halika mo ako. Lumayas ka! Wala ka bang mas importanteng gagawin? Sino ang nag-utos sa iyong pumunta rito nang walang paalam? Namiss lang kita eh. At saka, pera. Wisit, bakit ikaw, kasama ang isang mestizo na komportable sa loob ng kwarto, habang ako, kailangan sumama sa matandang iyon, nagtatago sa bangka sa pantalan? Basura ka. Nakakadiri. Baka sumama na lang siya sa kanya para maglibang. Anyway, itinago ko ang susi sa likod ng painting. Walang makakahanap. Chin Moran, maghanda ka ng mamatay. Kapag sapat na ang sakit, saka ko lang magkakalakas para makatakas. Oy Meng Meng, ang nanay ko ay kinulong ni Chin Moran sa bangkang pangingisda sa pantalan. Oo, maghanap ka agad ng tao para iligtas siya. Nasaan ka? Huwag mo akong alalahanin, babalik ako ng mag-isa. Unahin mong maghanap ng tao para iligtas ang nanay ko. Si. Lola, matulog ka ng payapa. Dahil, sobra mo akong mahal. Magtiis ka ng kaunti para sa akin. Kahit mamatay ay handa ka. Lola, ang apo na labis mong minamahal. Ang buhay mo ay talagang malungkot. Pero okay lang. Kapag nakulong na si Mali at naayos ko na si Sumengmeng, mamanahin ko na ang pamilya Su. Talaga? Ano bang mapapatunayan ng isang pangungusap na iyan? Ikaw at si Mali ay parehong apo ni Lola. Ibig sabihin lang ay si Mali ang pumatay kay Lola. Mali. Ang tapang-tapang mo at naglakas loob ka pang magpakita. Hindi sapat ang isang salita lang. Pero, matagal na akong naglagay ng bug sa kwartong ito. Sa mga nakaraang araw, lahat ng iyong mga lihim at hinaing sapat na para makulong ka. Ate, Ate ka lang kapag may kailangan ka, hindi mo ba naisip na sobra ka na? Dinuruan mo si Lola. Pinagbintangan mo si Mali. Ang bawat isa sa iyong mga ginawa, karapat-dapat ka pa bang maging Su? ate, ako ay nabaliw ako. Ako ito, hindi ako dapat nakipag-away sa iyo sa ari-arian ng pamilyang Su. Iyo na lahat, hindi na ako makikipag-away. Huli na, Sulin. Kuya, kasalanan ko na. Hindi na ako makikipag-away sa inyo. Ate, susunod na ako sa inyo. Susunod ako sa lahat ng sasabihin ninyo. Hindi na ako makikipag-away sa inyo, ate. Si Sulin, sumama ka sa akin. Talagang huli na. Mali, Mengmeng, nandito na ako. Tita, Wala akong nagawa. Hindi kita naprotektahan. Mali, ako ang pabigat sa'yo. Ngayon, ang dalawang taong pinakamahalaga sa akin ay nasa tabi ko, ligtas at maayos. Ito ang pinakamagandang resulta. Huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, sisiguraduhin kong poprotektahan kayo. Hindi na kayo muling sasaktan ng ganito. Meng Meng, Meng, anong nangyari sa'yo? Mali? Sa tingin ko, hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Baka akala niya ay nagloko siya. Nagmamadaling tumakbo pabalik sa bahay ng sutahimik na nagpupunas ng luha. Tanga, noong gabing iyon, ako ang taong iyon. Si Chin Moran ang nagbigay sa'yo ng droga para malito ka at mawalan ng malay. Talaga? Nitong mga nakaraang araw, kinokontrol din ako niya gamit ang gamot na ito. Oo, isang pulang likido.
Pulang likido. Naalala ko noong may sakit si Lola, dahil din sa pulang likido. Hindi alam ang sangkap, pero mabango. Ang bango ay nagpapalito. Meng-meng. Nasa iyo pa ba ang bote ng gamot na iyon? Oo, nasa akin. Bakit? Noong nangyari ang aksidente ng tatay mo, may kakaibang amoy din. Ang pagkamatay ng tatay ko. Ay dahil sa lason. Ang pagkamatay ba ng tatay ko? Ay dahil sa lason? Nang mangyari ang aksidente ng tatay mo, kakaiba. Biglang umikot ang sasakyan niya nang walang dahilan. Sabi sa investigasyon, siya mismo ang nagkontrol. Noong araw ng aksidente, sinamahan ko siya. At dahil may kakaibang amoy siya, isang mabango, ngunit kakaibang pabango, nag-away kami. Meng-meng, kunin mo ang gamot na nalason si Lola at dalhin dito. Si. May naaalala ka bang ibang detalye? Wala na akong maalala. Pwede mong tanungin si Xiaoran. Kayong dalawa ay magkasundo, parang magkapatid. Siya ang assistant ng tatay mo. Kung may anumang kakaiba, malamang napansin niya. Xiaoran. Ito ang gamot na ito. Ito ang amoy. Ito ang pabango. Sige, mabuti. Ang pamilya Chin pala. Master Ma, Lolo, tulong. Lolo, Ninuno, Master Ma, pakiusap. Lolo, Ninuno, pakiusap. Iligtas mo ang pamilya Lin. Lin Xiao, pumunta ka pa rito? Ginoo, alam kong galit kayo sa akin. Bahala na kayo sa akin. Kung maililigtas mo lang ang iba ko pang pamilya. Magkwento ka ng detalyado. Pagkatapos ng huling pag-alis ninyo ng puhunan, labis na napinsala ang pamilya Lin. Pero buti na lang nandyan pa ang pundasyon ng maraming taon, kaya't gumawa kami ng paraan para mabuhay. Kahit na ang kapangyarihan at ari-arian ng pamilya ay hindi na kasing laki ng dati. Pero buti na lang, maayos pa ang buhay ng pamilya. Pero, ang taksil na babaeng iyon na si Chin Moran, lihim niyang inilabas ang puhunan. Dinaya niya kami gamit ang peking kontrata. Ngayon, nahayag na ang katotohanan. Nakaligtas siya ng walang problema. Pero ang pamilya Lin ay napasan ng malaking utang. Si Kin Moran na naman. Siya ay isang ahas. Ngayon, araw-araw akong hinahabol ng mga maniningil ng utang. Ang bahay namin ay walang katahimikan. Nagbanta pa sila na kung hindi ako makabayad, kukunin nila ang mga babae ng pamilya Lin. Maye, wala na akong ibang takbuhan. Tulungan mo ako. Mula ngayon, ang pamilya Lin ay magpapasakop sa inyo. Matutulungan kita. Ha? Ang Lyle ay magbibigay ng puhunan sa Lin. Anumang kulang sa inyo, pupunan ko. Pero may isa akong kondisyon. Sabihin ninyo, Sakupin ang pamilya Chin. Kahit malaki o maliit, lahat ng pag-aari ng pamilya Chin, agawin at kunin. huwag kang mag-alala. Kahit hindi kayo mag-utos, makikipaglaban ako sa kanya hanggang kamatayan. Lin Xiao, ganito ako sumusuporta sa iyo. Kung hindi mo pa rin masakop ang pamilya Chin, kamatayan ang naghihintay sa iyo. Uy, Chairman, Episode 94. Anong sabi mo? Sa lupa ng pamilya Xiao sa Xiling, nakahukay sila ng maraming antigo. Gusto nilang ibenta ng sabay-sabay, kaya lumapit sila sa akin. Gusto kitang hilingin na tumulong sa pagtingin. Paano naging si Xiaoran ang bumili ng lupa sa Shilling number 54? Dati si Xiaoran ay bumili ng walang dahilan ng isang masamang lupa. Ang balitang ito ay kumalat ng todo. Sige, naiintindihan ko. Pero payo ko lang sa'yo, huwag mo na lang pakialaman ang mga ito. Lolo Ma, mayroon akong magandang bagay para sa inyo. Ito ang ledger ng pamilya Qin. Pinapakuhanan ko ito ng litrato. 10 taon na ang nakalipas. Si Xiaoran ay bumili mula sa pamilya Qin ng isang mahal na potion. Lumabas. Si Po. Xiaoran. Ang nagpabagsak sa aking pamilya ay ang aking mabuting kapatid na si Xiaoran. Chairman, si Xiaoran, ano na? Huwag mo munang tanggihan. Oo, tulungan mo ako. See ya.
Ay, Ginoong Xiao. Ay, ika-75 yugto. Buhay na buhay ka pa pala, Ginoong Xiao. Oh, Pangulong Lee. Malaki ang transaksyon ngayon. Bakit may dala kang tagalabas? Ginoong Xiao, di ba sinabi mo lang, malaking transaksyon. Nag-imbita ako ng isang tao para tumingin-tingin. Kung hindi, baka walang katiyakan. Bukod pa, ikaw naman, may dala ka ring tagalabas, di ba? Ay, sus! Sino pa ba ang mas nakakaalam kaysa sa iyo, Pangulong Lee? Tungkol sa Antigo? Hindi ako tagalabas. Ako ang asawa ni Ginoong Xiao. Kanina, tiningnan ko ang kalidad. Ang pinakamataas kong alok ay ganitong halaga. Pangulong Lee, baka naman inaapi mo. Ako na walang alam sa presyo. Ang mga ito ay hindi bababa sa ganitong halaga. 80 bilyon? Kung ganoon, kailangan nating pumirma ng kontrata. Sundin ang tamang proseso. Pangulong Lee, sa palagay ko, hindi mo pa naiintindihan. Ilang tao ang may interes sa mga ito. Gamit ang koneksyon, gustong bumili sa akin, pero walang pondo sa kasalukuyan. Kailangan kong ibenta ng pabatch sa kanila. Iniistorbo lang ako, kaya ikaw ang nilapitan ko, Pangulong Lee. Pero dahil ikaw, Pangulong Lee, ay walang tunay na intensyon. Sa palagay ko, hanggang dito na lang tayo ngayon. Okay lang kahit walang kontrata, basta sabay ang pera at ang kalakal. Ang pinakamataas ko ay 65 bilyon. Magbigayan tayo. Ako pa ang magtataglay ng panganib. Pangulong Lee, talagang mapagbigay at diretsahan ka. Punyeta! Tumawag kayo ng pulis! Putang ina, nag-report kayo sa pulis? Kayo ba ang nag-leak ng impormasyon? Kayo ang pumili ng lugar na ito. May lugar ba tayo na pwedeng pagtago? Sa ganitong bahay, saan ka makakatago? Chairman Lee, ikaw ang chairman ng chamber. Marami kang kakilala. Mag-isip ka ng paraan. Chairman Lee, babalaan kita. Kung ako ay mahuli, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Gawan nyo ng paraan paalisin ang mga pulis. Saan ako kukuha ng paraan? Hindi ko pa sa tabi ni Chairman Lee nakita ang taong ito. Bakit mo dinala ang isang taong hindi pamilyar sa napakahalagang transaksyon? Hindi ba kita sinabihan? Ito ang eksperto mula sa probinsya. Hindi siya pwedeng magpakita. Mar! Anong ginagawa mo? Pinaghihinalaan ko na ito ang nag-report sa pulis. Tanggalin mo ang maskara mo. Hahaha. Chin Moran. Bago ako pumunta, 2 beses kong nakita ang hinaharap. Sa bawat pagkakataon, ikaw ay tiyak na mamamatay. Ikaw. Ikaw ang tumawag sa pulis. Bakit hindi ka na nagkunwari? Ang tagal mong nagtiis, salamat, palagi kang nasa tabi ko, nagkukunwaring tapat, parang tunay na kapatid. Oo, hindi na ako magkukunwari. Aaminin ko na, simula bata pa ako, naiinggit na ako sa iyo. Mula nang ipanganak ka, tagapagmana ka na ng korporasyon. Ako naman, isa lang akong trainee. Pwede kang mainggit sa akin, pero ang tatay ko, ano ang ginawa niya para sa'yo? Siya ang sumuporta sa pag-aaral mo. Dinala ka niya sa korporasyon. Palagi kanyang pinagkakatiwalaan at itinataas. Peking limos lang yan. Nung araw na iyon, gusto ko lang siyang lagyan ng gamot para malito, para mawalan siya ng malaytao, at para mapahiya siya sa pulong. Para ako ang pumalit at magpakitang gilas. Ang aking tunay na kakayahan. Sino ba naman ang mag-aakala na ang matandang iyon, siya mismo ang nagmamaneho, nakabangga siya, at namatay? Kasalanan ko ba? Wala na akong sasabihin sa iyo. Ikaw, gusto mong pumatay para takpan ang katotohanan, gusto mong makuha lahat ng ari-arian. Ikaw talaga. Nasipa ba ng asno ang ulo mo? Kumalma ka nga? Ngayon, hindi ka lang nagbebenta ng mga antigo, kundi may kaso ka ring pagpatay. Hindi ko sinasadya. Huwag kang masyadong mag-ingat. Hindi naman ako basag na manika. Ikaw na ang pinakamahalaga sa pamilya ngayon. Di para ka ng basag na manika. At saka, nandito pa ang magiging anak natin. Ginagamit mo na naman ang kakayahan mo ng walang pakundangan. Oo, kaninang umaga tumawag ang ospital. Sabi, kumikilos na raw ang daliri ni Lola. Mukhang may malay siya sa mga nakaraang taon. Sabi ng doktor, gumaganda na ang kondisyon ni Lola. Nasa sanatorium siya ni Chairman Lee ngayon. Maganda ang pag-aalaga at pagmamahal sa kanya. Tiyak nagagaling si Lola. Sinisisi mo ba ako? Noong mga panahong iyon, marami siyang nagawang pagkakamali. Pero ako, Bakit naman?
Si Lola lang ang pamilya mo. May pinagsamahan din kayo. Hindi kita sisisihin. Salamat. Walang anuman. Paanong naging si Lola na lang ang pamilya? Itinakwil na ba ako ng pamilya Su? Sulin. Ikaw pala. Halata naman, nagtatrabaho sa ibang lugar. Kailan ka lumabas? Bakit di ka na nag-contact sa amin? Sino ba ang may mukha para makipag-ugnayan? Sa loob ng mga taong iyon, naging malinaw sa akin. Noon, nabulag ako ng inggit. Marami akong nagawang pagkakamali. Wala akong mukha para bumalik sa pamilya Su. Kung gusto mong bumalik, pwede kang bumalik kahit kailan. Si Lola ay may malay sa mga nakaraang taon. Dalasan mo siyang dalawin. Mas mabilis siyang gagaling. Si Yade. Kuya, Ang itinanim na smart chip, ayon sa neuron fluctuations ng pasyente, gumagawa ng simulation, hayaan ang pasyente makaranas ng tunay na sensasyon at emosyon. Ang AI simulation ng takbo ng pangyayari at resulta ay lubos na nakadepende sa kalooban ng pasyente.